Hello po, ayan. So, may nag-comment nga po na isa sa mga followers ko na i-post ko din daw po dito sa Facebook yung video sa YT. Kasi maraming nagre-react na agad na hindi naman pinanood yung video. And sabi niya nga dito sa comment niya, nakakairita yung response ng ibang vloggers dun sa post ko. So, ayan nga po. Actually, meron nga pong nagtag sa akin kagabi, ayun, na merong ibang content creator na gumawa ng content and ang tag sa akin nung nagtag sa akin, no, I don't know kung follower ko talaga siya or nakita niya lang yung post ko, pero tinag niya ako doon and sabi niya, hindi naman totoo. Then, pinanood ko po yung video nung vlogger na yon and ang sabi doon ng vlogger is, hindi naman bawal magpajama sa Japan. So, first of all, hindi ko alam kung saan nanggaling yung sinabing bawal magpajama sa Japan because personally wala akong sinasabing bawal magpajama sa Japan because hindi naman talaga bawal magpajama sa Japan. Okay? And siguro ano lang no, minsan kasi some people are quick to overreact. So, mas nauuna yung overreaction kesa sa comprehension. So, di ba nga, dun sa pinost ko, link lang kasi and photo yung pinost ko. Photo ng thumbnail and link doon sa YouTube video. Kasi po, yung iba sa mga follower ko, alam nyo naman na YouTuber naman po talaga ako. So, sa YouTube po talaga ako nag-umpisa. So, mas doon yung audience ko kaysa sa Facebook. So, ayun, pinost ko yung thumbnail and then yung link. And of course, sa thumbnail creation, marami kasing nagre-react agad sa thumbnail pa lang. Ang nakalagay kasi sa thumbnail is don't wear white, tapos fashion do's and don'ts in Japan, tapos may nakalagay doon, number 1, pajamas, ganun. So, hindi siguro nila pinanood yung video, hindi nila klinik yung link, tinignan lang nila yung thumbnail and nag-react na agad sila or nag-isip na agad sila ng kung ano yung gusto nilang isipin about the video without actually watching it. So, ayun nga po, thank you sa mga nanood talaga ng video and naliwanagan kasi I saw a comment ng isang galing din sa Japan na sabi niya, bakit daw hindi pwede yung puti, ganito, ganyan. Ang haba ng comment niya. And then, after a few minutes, nag-comment siya dun sa comment niya na sabi niya, okay, I get it. 'Di ba? So, after watching the video, tsaka pa lang siya nag-comment na, gets niya pala kung bakit ko nasabi yon sa thumbnail. So, sometimes, no, people are so quick to judge just by the thumbnail. Yun nga sinasabing hindi nyo naman pinanood or hindi nyo naman tinapos yung video and nagre-react or nagko-comment po tayo ng mali or negative or hindi connected dun sa totoong laman nung video. Ayan. So, going back dun sa bawal magpajama sa Japan issue, okay, first of all, wala nga po akong sinasabi na bawal magpajama sa Japan. Alam nyo, minsan naisip ko nga, ganun pala talaga, no, kapag yung isang information napapasa-pasa. So, from someone, sinabi mo yung ganitong information, tapos iba yung interpretation niya or iba yung pagkakaintindi niya, and then, pinasa niya sa isang tao, and then, naiba. So, yung words mo, naiba na. Hindi na galing sa'yo yung words na napasa sa ibang tao. Ayan. So, anyways, ayun. Nung pinanood ko po yung video, sinabi po doon ng content creator na hindi naman bawal pajama sa Japan, na nakakalabas nga siya ng nakapajama sa Japan, and kahit makasalubong ka ng pulis, hindi ka naman huhulihin ng pulis kung nakapajama ka. Ayan, no? So, totoo po yun, hindi po kayo huhulihin ng pulis dahil hindi nga po bawal magpajama sa Japan. It's your own preference kung gusto nyong magpajama sa labas ng bahay nyo, kung gusto nyong magpajama sa supermarket, sa airport, sa station, 'di ba? It's your own personal preference, it's your own fashion sense, ganyan. Hindi siya krimen, hindi ka makukulong, hindi ka huhulihin ng pulis, kahit 10 pulis pa yung nasa harapan mo na nakapajama ka. Kung wala ka namang ginagawang labag sa batas, hindi po kayo huhulihin ng pulis just because nakapajama kayo. Okay po? Ayan. So, yung in-explain ko doon about pajama is, what is culturally appropriate behavior dito sa Japan based po sa action mismo ng mga
pure Japanese po na nasa paligid ko. Okay po? Yung mga kapitbahay namin, yung sarili kong asawa and in-laws. And also, when I posted the video on YouTube, nag-comment po doon yung ibang mga tao na matagal na rin nakatira sa Japan. And there's one comment there na nabasa ko na sabi niya, 1 month lang siyang tumira sa mother-in-law niya and asawa niya dito sa Japan. Nagbakasyon siya ng 1 month dito sa Japan. And yung mother-in-law niya mismo and asawa niya mismo, yung nag-correct sa behavior niya na kumakain na sila ng breakfast is nakapajama pa din siya, tanghali na nakapajama pa din siya, ganun. And nakita niya dun sa asawa niya mismo na kahit na sasagot lang sa door, just like what I have explained dun sa video based sa experience ko sa sarili kong asawa, sa asawa niya din na kahit na sasagot lang sa door, ganyan, may tao lang sa pintuan nakakausapin, nagpapalit talaga ng damit. Ayun. So, that is based po sa kung ano yung behavior ng mga Japanese people. Okay? Ayun. So, and again, just to be clear, eto po, straight from my mouth, wala po akong sinasabi na bawal ang magpajama sa Japan because hindi naman po talaga bawal. Okay po ba? Ayan. And then, sabi din po dun sa content na ginawa nung yung sa video kung saan ako ay tinag, no? Sabi niya doon na hindi ko na maalala verbatim, pero something like, preference mo naman yan, no, yung pananamit, and parang sa Pilipinas lang din na parang people will judge you kung ano yung pananamit mo, parang ganon, no? So, eto verbatim na naaalala ko, sabi niya, ikaw naman ang magsusuot, ikaw naman ang kukutsain, parang ganon. So, that's true, no? Siguro po, we just have to be culturally aware sa kung ano yung acceptable and appropriate sa kung saan tayong bansa naroroon. So, yes, pwede ka pong magpajama kung gusto mo, lumabas ka ng nakapajama, that's okay. But, acceptable ba yun or appropriate ba yun? Only the people who really live in this country can answer you kung appropriate o hindi. Now, hindi ka naman po kasi sasabihan ng mga Japanese na, ay, bakit ka nakapajama sa supermarket? Ay, bakit dito sa train station nakapajama ka? Hindi po sila magsasabi sa'yo ng ganun. Japanese people are not confrontational, especially kung hindi ka naman nila kilala. Kung hindi ka nila family, hindi ka nila pupunahin. But in their minds, siguro isipin nila, ay, kakaiba ka kasi bakit ka nakapajama when you are in a public place, okay? And then there's, may nagro-ronda. May nagro-ronda na na patrol dito sa amin, ayan. So, plan ko kasi na wag i-cut itong video na to kasi wala na akong time mag-edit, So, ipapatong ko na lang yung, yung comment nung nag-comment sa akin dun sa video ko na i-post ko din daw yung video sa Facebook. Ayan. So, anyways, yun nga, mayroon pa akong isang nabasa na bakit ako, matagal naman na ako sa Japan, lumalabas ako ng nakapajama, pero parang yung pajama niya daw is parang jersey naman daw yung suot niya. Well, that defeats or contradicts the meaning of pajama. Ano po ba yung pajama? Pajama po is, di ba, sleepwear. So, when you say na lalabas ka in pajamas, yung parang, ang nai-imagine ko, no, nakaganito ka sa labas. So, if you're saying na naka-jersey ka, then that means hindi halatang pajama yung suot mo. Or hindi talaga siya pajama. Diba? So, if you're going to go out na naka-bedwear or naka-sleepwear, naka-ganyan ka, I think, pagtitinginan ka talaga ng mga Japanese. Though hindi sila magsasabi sa'yo ng, ay, bakit ka nakapajama? Uy, bawal ka dito pumasok kasi nakapajama ka. Walang ganon. Pero, ano yung magiging reaction ng mga nakapaligid sa'yo? You also have to consider that. And gusto mo ba na pagtinginan ka ng tao? Syempre, hindi rin naman, diba? So, might as well na dress appropriately kung saan ka pupunta na public place, 'di ba? Kung sa supermarket man 'yan, edi why not magsuot tayo ng maayos na damit kaysa yung ganito na sleepwear na pajama. Again, don't say na lumalabas kayo ng naka-jersey and okay lang. Jersey naman pala eh. So, what's the problem with that, 'di ba? So, kung hindi naman halata na pajama yung suot nyo, I don't see any problem with that, 'di ba? Pero kung nga ganito na pajama yung
magpapajama kayo na ganyan, tapos sasabihin nyo na it's okay. I don't think it's okay. Hindi siya okay talaga, pero walang sasabihin ang mga tao sa inyo na bawal yan or na magpalit ka ng damit ng harap-harapan. Hindi po gano'n ang mga Japanese. Papabayaan lang nila kayo, titignan lang nila kayo. Ayun po. So, ano po bang masama sa pagiging aware sa kung ano yung acceptable or appropriate sa bansa kung saan ka nakatira? 'Di ba? Iyon. So, it is better na sumunod kaysa maging matigas ang ulo natin and mapaiba. Ayun. So, yun lang po. Thank you so much. And doon naman pala sa kung bakit daw bawal yung puti, hindi nyo talaga pinanood yung video. So, bahala kayo dyan. Ayaw nyo panoorin yung video. Ayun. And again, siguro no, medyo matagal-tagal na rin po kasi ako na gumagawa ng content sa YouTube. And I think, for some people, no, alam nyo na yun, na for content creators, ang goal nila ay makapag-drive ng traffic to those contents or videos na ginagawa nila. So, ang kailangan nila is views. Paano mo mapapa-view yung content na ginawa mo? That is, first of all, kailangan mo muna ng maayos or magandang thumbnail. And that thumbnail, dapat siya ay intriguing or interesting para to spark interest, 'di ba? To spark interest dun sa mga viewers. Bakit nila i-click kung sa thumbnail pa lang, ay ano kaya to? Parang wala naman akong matututunan diyan. Or ay ano ba 'yan? Ay parang ang boring naman. Ay wala lang siya na klase ng content. So bakit nila i-click? Bakit nila panonoorin, 'di ba? Ayun. So ang nagiging problema lang is when people judge the content or the video itself just by looking at the thumbnail and hindi naman talaga nila papanoorin yung video mo. But they would leave a comment na bad or negative or hindi talaga related sa kung ano yung ginawa mong content. Ayun. Anyway, thank you so much po sa mga nakakaintindi, malawak ang pangunawa at open-minded. And ayun nga po, I guess my final message na lang is, ako bilang may 4 na anak ako dito sa Japan, gusto ko na mapalaki sila ng maayos, na sumusunod sa kung ano yung kultura dito sa Japan. Ayun. So, as much as possible, I don't want to stand out negatively among Japanese people or among residents, ganyan. Kasi, pagka nag-stand out ka dito negatively, syempre magiging pangit na din yung image mo, 'di ba? And hindi natin masasabi, but in a bigger picture, baka kung yung ginawa mong negative, mas maka-affect pa sa Filipino community as a whole or sa atin as Filipinos, 'di ba? So, ayun, I try to be as masunurin as possible when it comes to mga ganyan, mga cultural norms, ganyan. Kasi yung asawa ko and yung mother-in-law ko and yung father-in-law ko and yung mga kaibigan ko na mga Japanese, mga nakatrabaho ko na Japanese, I've learned so much from them and sinubukan nila na bigyan ako ng mga tips, ng mga, based sa mga conversations, ganyan, na pag-uusapan kung ano yung tama at hindi tama. And I try to learn them and, ayun, i-adapt ko din sa sarili kong pamumuhay. Ayan. So, thankful lang ako dahil meron akong asawa and mother and father-in-law na laging nandyan to correct me, to to give advice. Ayan. So, ayun, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung perspective ng Japanese people. Ayan, na para tayo din as Filipinos can blend well dito sa bansang Hapon. Ayun. Maraming salamat po. Bye.